Ina, si Marco po inaaway ako. Hindi po totoo yun. Siya po ang kumuha ng laruan ko. Ang ingay ng umaga. Iyon ang unang bumubungad kay Althea sa bawat pagmulat ng kanyang mga mata. Isang pamilyar na ingay na sabay-sabay na musika at sakit sa ulo. Ngunit para sa kanya, ito ang tunog ng buhay. Bea, Marco, tama na yan. Hati na lang kayo dyan mamaya. Mahinahon niyang sabi habang mabilis na hinahalo ang sinangag sa kawali. Ang amoy ng bawang at kanin ay pumuno sa maliit nilang espasyo. Isang amoy na para sa mga anak niya ay amoy ng tahanan. Si Lian, ang panganay, sa 10 taong gulang, ay seryosong nag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng basag na salamin. Si Bea at Marco, ang kambal na laging nag-aaway, ay naghahabulan sa paligid ng maliit na mesa. At si Leo, ang bunso, ang kanyang munting anghel, ay mahimbing pang natutulog sa banig. Yakap-yakap ang isang luma at pudpod ng teddy bear. 4 na anak, 4 na bibig na kailangang pakainin, 4 na pangarap na kailangan niyang itaguyod. Mag-isa, hinain niya ang kanin at itlog sa 4 na maliliit na plato. Simple lang. Pero alam niyang sapat na ito para busugin ang mga kumakalam nilang sikmura. Lian, gisingin mo na si Leo. Baka mahuli kayo sa eskwela. Utos niya. Habang pinapanood niyang kumain ang kanyang mga anak, ang puso niya ay pinipiga sa pinaghalong pagmamahal at pag-aalala. Ang kanilang apartment na may 2 kwarto sa Tondo ay tila lalong lumiliit sa bawat araw. Ang mga pader ay may mga lamat na. Ang pintura ay natutuklap at sa tuwing umuulan, kailangan niyang maglagay ng mga balde sa mga lugar kung saan may tumutulong tubig mula sa bubong. Pero ito, ang kanilang mundo. Magulo, masikip, pero puno ng pagmamahal. Biglang nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang mensaheng dumating. Kinuha niya ito, umaasang galing ito sa kanyang supervisor sa call center. Ngunit mula ito sa isang numerong hindi pamilyar. Nang buksan niya ito, nanlamig ang kanyang mga kamay. Galing sa management ng Castillo Apartments. Ito na ang huling babala. Magbayad ng 3 buwang upa bago mag-Biyernes o umalis. Napalunok si Althea. Ang mga salita ay tila mga suntok na tumama sa kanyang sikmura. Ang bagong may-ari, isang Rafael Castillo daw, ay hindi pa niya nakikita. Ngunit ang kalupitan nito ay ramdam na ramdam niya sa bawat mensahe. Walang puso. Walang konsiderasyon. Ina, okay ka lang po? Tanong ni Lian, napansin ang pagbabago sa kanyang mukha. Pilit nang ngumiti si Althea. Okay lang anak, kumain na kayo. Pero sa loob niya, nagsisimula ng gumuho ang kanyang mundo. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking halaga? Biyernes na bukas. Matapos ihatid ang mga bata sa eskwelahan, nagmamadali siyang pumasok sa trabaho. Sa daan, nadaanan niya ang kaibigan at kapitbahay niyang si Brenda. Oh Mars, anyari sa mukha mo? Parang binagsakan ng langit at lupa. Bati nito. Si Landlord Mars, final warning na daw. Bukas na ang deadline. Buntong hininga ni Althea. Grabe naman yung kastilyo na yan. Ni hindi nagpapakita pero kung maningil, akala mo kung sino. Mayaman na nga, lalo pang nanggigipit ng kapwa. Nanggagalaiting sabi ni Brenda. Hayaan mo Mars. Pag ako nanalo sa loto, bibilhin ko tong buong building at palalayasin ko siya. Napangiti ng bahagya si Althea sa biro ng kaibigan, pero hindi nito nabura ang bigat sa kanyang dibdib. Ang buong maghapon niya sa call center ay isang pagsubok. Sinubukan niyang mag-focus sa pakikipag-usap sa mga galit na customer sa kabilang linya, pero ang isip niya ay lumilipad sa problema sa upa. Bawat segundo na lumilipas ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Kailangan niyang gumawa ng paraan para sa kanyang mga anak. Nang matapos ang kanyang shift, pakiramdam niya ay pagod na pagod ang kanyang kaluluwa.
Habang naglalakad palabas ng gusali, muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero ulit. Kinabahan siya. Baka tauhan na naman ito ng landlord. Nanginginig ang kamay niyang sinagot ito. Inihahanda ang sarili sa isa na namang paniningil. Hello? Good afternoon. Ito po ba ang tahanan ni Althea Reyes? Tanong ng isang seryosong boses ng lalaki. Ako nga po ito. Sino po sila? Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikang nagpataas ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ma'am, kayo po ba ang ina ni Leo Reyes? Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Althea. Opo, anak ko po siya. Bakit po? May nangyari po ba? Naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang buong katawan habang hinihintay ang sagot. Ang bawat segundo ay tila isang kawalang hanggan at pagkatapos, sinabi ng lalaki ang mga salitang babago sa kanyang buhay magpakailanman. Ma'am, pasensya na po. Nagkaroon po ng malubhang aksidente ang sinasakyan nilang school bus. Nabitawan ni Althea ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa semento na may malakas na kalabog, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang tainga at ang paulit-ulit na salitang aksidente. Ang mundo niya ay biglang tumigil sa pag-ikot. Efficiency. Iyon ang salitang nagpapatakbo sa mundo ni Rafael Rap Castillo Tire. Oras ay pera. Ang bawat segundo na nasasayang ay isang pagkalugi. At sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay nilulustay niya ang milyon-milyon. Nasa loob siya ng isang malamig at modernong conference room sa St. Luke's Medical Center sa BGC, isang ospital na bahagi ng real estate portfolio ng Castillo Holdings. Sa harap niya ay ang mga direktor ng ospital, mga lalaking nasa katanghalian ng kanilang buhay na pawis sa ilalim ng kanilang mga mamahaling damit. Sa kabila ng malakas na aircon, hindi ko maintindihan. Malamig na sabi ni Raf, ang kanyang mga daliri ay marahang nagtap sa makintab na mesa. Ang inyong quarterly report ay puno ng mga salitang improvement at enhancement, pero ang nakikita ko lang ay pagbaba ng patient satisfaction ratings. Paano ninyo ipapaliwanag yon? Walang makasagot. Ang katahimikan sa silid ay halos nakakabingi. Binasag lamang ng mahinang ugong ng projector. Para kay Raf, ang ospital na ito ay hindi isang lugar ng paggaling. Isa itong asset, isang investment. At ang investment na ito ay hindi gumagana ayon sa kanyang inaasahan. This is unacceptable. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay tila yelo. Ang pangalan ng Castillo ang nakasalalay dito. I expect results, not excuses. Biglang, ang tensyonadong katahimikan ay binasag ng isang tunog mula sa labas. Isang nagkakagulong ingay mula sa pasilyo. Mga sigaw, mga yabag na nagtatakbuhan. Mahinang tunog ng pag-iyak. Kumunot ang noo ni Raf. Isang pag-irap ang gumuhit sa kanyang mga labi. Anong kaguluhan yan? Hindi ba't dapat ay tahimik sa isang ospital? Tanong niya. Ang tingin ay ipinukol sa ospital director. Pasensya na po, Sir Rafael. Marami pong dinala mula sa isang aksidente sa... Hindi na natapos ng direktor ang kanyang sasabihin nang bumukas ng malakas ang pinto ng conference room. Isang nurse na gusot ang uniforme at pawisan ang noo ang humahangos na pumasok. Excuse me po, emergency po. Kailangan po namin ng dugo. Sigaw ng nurse. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagmamadali. Napatingin ang lahat sa kanya. Si Raf ay napasandal sa kanyang upuan. Ang pagkainis ay malinaw na nakikita sa kanyang muka. Isang malaking abala. Isang tanda ng kawalan ng organisasyon. Kailangan po namin ng dugo. Type AB negative. May isang bata pong kritikal ang lagay. Nauubusan na po kami ng supply. Ang pangalan po niya ay Leo Reyes. AB negative. Ang mga salitang yon ay tumagos sa pader ng pagkainis ni Raf. Napatigil siya. Iyon ang kanyang blood type. Isa sa pinakabihira sa mundo. Pero pinili niyang huwag itong pansinin.
Hindi niya ito problema. May mga protocol para sa mga ganitong sitwasyon. Ang kanyang oras ay mas mahalaga. Bakit dito ka sa gitna ng meeting namin nag-iiskandalo? Malamig na tanong ng isa sa mga board member. Pasensya na po talaga, pero nag-aagaw buhay po ang bata. Pagmamakaawa ng nurse, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ang nanay po niya. Hindi po namin mapatahan. Sa isang iglap, habang papalabas na sana ang nurse, nahagip ng tingin ni Raf ang eksena sa labas ng salaming pader ng conference room. Isang babae. Nakatalikod ito sa kanya. Ang mga balikat nito ay nanginginig sa pag-iyak. Hindi niya makita ang mukha nito, ngunit nakikita niya ang desperasyon sa bawat paghikbi nito, ang paraan ng paghampas nito sa pader sa kawalan ng pag-asa. Isang ina. Isang imaheng hindi pamilyar sa mundo ni Raf. Ang kanyang ina ay namatay noong bata pa siya at lumaki siya sa isang amang inuuna ang negosyo kaysa sa pamilya. Ang nakikita niya ngayon ay isang emosyong purong-puro at nakakabagabag. Hindi ko to problema, sabi niya sa sarili. Bumalik ka na sa meeting. Ngunit ang imahe ng babaeng yon, ang kanyang paghihinagpis, ay tila isang multong hindi maalis sa kanyang isipan. Isang bagay sa loob niya ang kumilos, isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng mga financial reports at business deals. 10 minuto, 15 minuto. Ano ang mawawala sa'yo? Tanong ng isang maliit na boses sa kanyang isipan. Pera, oras, focus, sagot ng kanyang utak. Ngunit ang imahe ng babae ay bumalik. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay tila umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Biglang tumayo si Raf. Nagulat ang lahat ng nasa meeting. Excuse me, Tanya. Ang kanyang boses ay matigas at desidido. Pinutol niya ang anumang sasabihin ng isa sa mga direktor. Humarap siya sa gulat na nurse. Saan ang blood bank? Ang pagkalito sa mukha ng nurse ay napalitan ng pag-asa. Po, sir? Sabi ko, saan ang blood bank? Ulit ni Raf, may bahid ng pagkainip sa kanyang boses. Ako ang hinahanap ninyo. AB negative ang dugo ko. Napatakip ng bibig ang nurse. Hindi makapaniwala. Naglakad si Raf palabas ng silid, iniwan ang mga miyembro ng board na nakanganga. Habang naglalakad siya sa pasilyo, sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ginagawa niya ito para protektahan ang imahe ng ospital, isang damage control para sa kaguluhan. Pero alam niya sa sarili niya na hindi iyon totoo. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo na siya sa isang malamig na upuan sa donation room. Ang amoy ng antiseptic ay nangingibabaw sa hangin. Isang karayom ang bumaon sa kanyang braso. Naramdaman niya ang bahagyang kirot, ngunit hindi niya ito ininda. Pinanood niya ang kanyang madilim na pulang dugo na dumadaloy sa isang plastik na tubo, papunta sa isang bag na magliligtas sa buhay ng isang batang hindi niya kilala. Isang pag-aaksaya ng oras, isang hindi planadong paglihis sa kanyang schedule. Pero habang nakaupo siya roon, hindi niya mapigilang isipin ang babaeng umiiyak sa pasilyo. Samantala, isang medtech ang maingat na kumuha ng isang maliit na sample mula sa dugo ni Raf. Kumuha rin siya ng sample mula kay Leo. Inilagay niya ang mga ito sa isang rack. Dahil po minor ang recipient at rare type ang donation, standard protocol po na i-run natin ang special compatibility screening. Mahinang sabi ng medtech sa kasama niya habang inilalagay ang mga sample sa isang makina. Isang protocol, isang simpleng procedure na hindi nila alam ay magbubukas ng isang katotohanang mas malakas pa sa kahit anong transactions sa negosyo. Hindi ito alam ni Raf. Ang tanging alam niya ay amkari. Ang pakiramdam ng pagkainis sa sarili dahil sa pagpapadala sa isang emosyong hindi niya maintindihan. Isang utang na dugo na binabayaran niya sa isang estranghero. Ang oras ay tila gumagapang sa loob ng mga puting pader ng ospital. Bawat tunog ng sapatos na dumadaan sa pasilyo,
Bawat mahinang tawag sa intercom ay parang karayom na tumutusok sa naghihintay na puso ni Althea. Nakaupo siya sa isang malamig na upuang metal sa labas ng emergency room. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa kanyang dibdib na para bang sinusubukang pigilan ang pagwasak nito. Hindi niya na alam kung gaano siya katagal na roon. Ang tanging alam niya ay ang bawat segundong lumilipas na walang balita ay isang uri ng pagpapahirap. Kasama niya si Brenda na hindi siya iniwan mula nang dumating sila. Ngunit kahit ang presensya ng kaibigan ay hindi kayang pawiin ang yelong bumabalot sa kanyang kaluluwa, ang mga anak niya, si Lian, Marco at Bea ay nagtamo ng mga minor na galos at gasgas. Nasa isang silid na sila at binabantayan ng isang nurse. Ngunit si Leo, ang bunso niya, ay nasa loob pa rin. Kritikal daw ang lagay. Paulit-ulit na nagdarasal si Althea sa kanyang isipan. Isang tahimik at desperadong dasal. Diyos ko, huwag po ninyong kunin ang anak ko. Pakiusap, iligtas niyo po siya. Ako na lang po. Ako na lang. Biglang bumukas ang pinto ng emergency room. Isang doktor na may pagod na mga mata ang lumabas. Hinahanap ang isang tao sa paligid. Nang magtama ang kanilang mga mata, tumayo si Althea. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Ito na, ang sandali ng katotohanan. Kayo po ba ang ina ni Leo Reyes? Tanong ng doktor. Tumangulang si Althea, hindi magawang magsalita. Natatakot siya na kung bubuksan niya ang kanyang bibig, isang hiyaw ng pighati ang lalabas. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng doktor. Isang ngiting pagod, ngunit isang ngiti pa rin. Ma'am, mabuting balita po. Your son is stable. Nalagpasan na po niya ang pinakakritikal na bahagi. Ang mga salita ay tila hangin na muling pumuno sa mga baga ni Althea na kanina pa hindi makahinga. Ang bigat na nakadagan sa kanyang dibdib ay biglang nawala. Gumuho ang kanyang mga tuhod at napasalampak siya sa upuan. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang agos ng ilog. Pero hindi na ito mga luha ng takot. Ito ay mga luha ng pasasalamat. Salamat. Salamat po, Diyos ko. Hikbi niya habang si Brenda ay hinahagod ang kanyang likod. Napakaswerte po ng anak ninyo. Pagpapatuloy ng doktor. Nangailangan siya ng agarang blood transfusion. Napakabihira ng kanyang blood type, AB negative. Kung hindi po dahil sa isang donor na nagkataong narito sa ospital kanina, hindi ko po masisiguro kung ano ang magiging resulta. Biglang napaangat ng tingin si Althea. Isang donor po. Sino po siya, Doc? Gusto ko po siyang pasalamatan. Nagkibit balikat ang doktor. Hindi po namin alam ang buong pangalan. Nagmamadali rin siyang umalis. Ang sabi lang ng nurse, isa raw siyang bank teller na may meeting dito. He insisted on being anonymous. Ang mahalaga po ay ligtas na ang anak ninyo. Isang anghel. Isang anghel na isinugo ng langit. Sa gitna ng kanyang pinakamadilim na oras, may isang estrangherong nagbigay ng liwanag. Ipinangako ni Althea sa kanyang sarili na hahanapin niya ito. Kahit anong mangyari, kailangan niyang personal na magpasalamat. Samantala, sa isang malawak at luntiang golf course sa labas ng Maynila, isang malakas na tunog ng paghampas ang umalingaw-ngaw. Isang maliit na puting bola ang lumipad ng mataas sa himpapawid. Perpektong lumapag, malapit sa butas. Magaling na tira, Don Ricardo. Puri ng isa sa kanyang mga kasama. Ngumiti si Don Ricardo de la Vega, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Hawak ang kanyang golf club, pinanood niya ang caddy na lumapit sa bola. Para sa kanya, ang negosyo ay parang golf. Kailangan ng pasensya, diskarte, at tamang tiyempo sa paghampas. Biglang nagring ang kanyang cellphone, isang pribadong numero. Sumenya siya sa kanyang mga kasama bago lumayo ng kaunti. Anong balita? Sagot niya. Ang kanyang boses ay mahinahon. May nakuha po akong impormasyon galing sa laboratorio ng St. Luke's, sir.
Sabi ng boses sa kabilang linya. Tungkol po ito sa CEO natin. Naging interesado si Don Ricardo. Ano yon? Nag-donate po siya ng dugo kanina para sa isang batang na aksidente. Dahil po sa protocol, nag-match sila ng DNA ng bata. Napatigil si Don Ricardo, isang dahan-dahan at mapanganib ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang araw ay mainit, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Magaling, sabi lang niya. Ipadala mo sa akin ang lahat ng detalye, ang pangalan ng bata, ang pangalan ng ina, lahat. Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya sa malayong abot-tanaw. Ang batang iyon, ang babaeng iyon. Ito na ang barahang matagal na niyang hinihintay. Ang isang kahinaan na sisira sa aroganteng si Rafael Castillo Etrerd sa ospital. Payapa nang natutulog si Leo sa isang pribadong silid. Nakaupo si Althea sa tabi ng kama. Hawak ang maliit na kamay ng kanyang anak. Pinunasan niya ang isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mata. Huwag kang mag-alala, anak. Bulong niya. Ligtas ka na. At pangako, hahanapin natin ang guardian angel mo. Hahanapin natin siya. Hindi niya alam na sa kabilang banda ng gusali, sa loob ng laboratory, isang nurse ang nanginginig habang tinititigan ang dalawang resulta ng pagsusuri. Isang resulta para kay Leo Reyes at isa para kay Rafael Alejandro Castillo III. Sa ilalim ng mga pangalan, may isang salitang nakalimbag ng malinaw, 99.9% parental probability. Diyos ko, anong gagawin ko dito? Bulong ng nurse sa sarili. Hawak ang isang sikretong may kakayahang sumira ng mga buhay sa loob ng kanyang nagniningning na kotse habang pauwi. Naramdaman ni Raf ang isang kakaibang gaan ng pakiramdam, isang mabuting gawa. Iyon lang, babalik na siya sa dati niyang buhay. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone, isang hindi rehistradong numero ang lumitaw sa screen. Sa una, inisip niyang huwag itong sagutin. Ngunit may nag-udyok sa kanya na pindutin ang accept. Hello! Sagot niya, ang boses ay formal at walang emosyon. Isang boses na binago ng computer ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na malamig at walang kaluluwa. Mr. Castillo? Nagsimula ang boses, binabati kita. Nagkaroon ng isang sandaling paghinto na tila sinasadya para palakasin ang epekto ng mga susunod na salita. Isa ka ng ama. Isa ka ng ama. Ang mga salita ay tila isang lason na dahan-dahang gumapang sa ugat ni Rafael Castillo. Ibinagsak niya ang cellphone sa kanyang mamahaling leather na upuan. Ang tunog ay halos hindi narinig sa loob ng kanyang soundproof na sasakyan, ngunit para sa kanya, ito'y kasing lakas ng isang pagsabog. Blackmail. Iyon ang unang salitang pumasok sa kanyang isipan. Isang murang panloloko. Malamang, nalaman ng kung sino man na nag-donate siya ng dugo at sinasamantala ang sitwasyon. Isa itong desperadong pagtatangka para makakuha ng pera. Ngunit kahit gaano niya subukang kumbinsihin ang sarili, may isang bahagi sa kanya na nabagabag, ang tiyempo, ang pagiging tiyak ng mga salita. Pagdating niya sa kanyang opisina sa tuktok ng Castillo Holdings Building, ang kanyang kalooban ay kasing dilim ng kalangitan bago ang isang malakas na bagyo. Ang mga empleyadong nakakasalubong niya ay yumuyuko, ramdam ang panganib sa hangin. Martinez, tawag niya sa kanyang assistant sa intercom. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Pumunta ka dito. Ngayon na. Ilang segundo lang, pumasok na ang kanyang matapat na assistant. May dalang tablet. Sir Rafael? May tumawag sa akin. Isang anonymous na numero. Simula ni Raf. Tumayo siya at tumingin sa malawak na tanawin ng syudad mula sa kanyang glass wall. Sinabi niyang, may anak ako. Ang bata ay ang recipient ng dugo ko kanina sa St. Luke's. Ano po? Sir, imposible po yan. Siguradong panloloko lang po. Iyon din ang iniisip ko. Putol ni Raf. I want you to investigate.
Find out everything about that child. Ang pangalan ay Leo Reyes. Alamin mo kung sino ang ina. Gusto kong malaman kung sino ang nasa likod ng tangkang pangingikil na ito. Masusunod po, sir. Mabilis na umalis si Martinez. Hindi makapag-focus si Raf sa trabaho. Ang mga numero sa screen sa harap niya ay lumabo. Ang boses mula sa telepono ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Makalipas ang 1 oras, bumalik si Martinez. Ang mukha ay mas seryoso kaysa kanina. Sa kanyang kamay ay isang manipis na folder. Sir, nakuha ko na po ang impormasyon. And? Tanong ni Raf, hindi inaalis ang tingin sa labas. Ang ina po ng bata ay si Althea Reyes. Nakatira po sa... Nag-atubili si Martinez. Nakatira po siya sa Tondo, sa isa sa mga apartment units na minana ninyo mula sa inyong ama. Napatigil si Raf. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Althea Reyes. Ang pangalan ay pamilyar. Ito ang nangungupahan na laging late sa bayad. Ang babaeng dahilan ng sakit ng ulo ng kanyang building administrator. Ang problema na matagal na niyang gustong paalisin. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan sa isang baluktot na paraan. Ang babaeng ito, ginagamit niya ang sarili niyang anak para gipitin siya. Isang malamig na galit ang kumulo sa loob ni Raf. Ito ay hindi na lamang basta blackmail. Ito ay isang personal na atake. Ihanda mo ang sasakyan. Utos niya, ang boses ay mababa at mapanganib. Ako mismo ang pupunta doon. Pero sir, delikado po sa lugar na yon. Ngayon na, Martinez. Ang biyahe mula sa Bonifacio Global City patungong Tondo ay tila isang paglalakbay patungo sa ibang mundo. Ang malalapad at malinis na kalsada ay napalitan ng makikitid at magugulong eskinita. Ang mga nagtataasang gusali ng salamin at bakal ay naging mga dikit-dikit na bahay na gawa sa yero at hollow blocks. Ang kanyang itim na Mercedes ay tila isang itim na perlas sa gitna ng putikan. Bawat metro na tinatahak nito ay pinagtitinginan ng mga tao. Para kay Raf, ang lugar na ito ay isang simbolo ng kabiguan, ng kahirapan, ng lahat ng bagay na kinamumuhian niya. Nang makarating siya sa address, halos hindi siya makapaniwala na pag-aari niya ang luma at sira-sirang apartment building na ito. Bumaba siya ng sasakyan at ang amoy ng usok at estero ay sumalubong sa kanya. Isang grupo ng mga bata ang naglalaro sa kalye. Ang kanilang maruruming tawa ay isang ingay na hindi niya kailanman narinig sa kanyang tahimik na mundo. Tinunton niya ang unit ni Althea Reyes. Kumatok siya ng malakas. Ang tunog ay tila isang deklarasyon ng giyera. Bumukas ang pinto. Isang babaeng pagod ang mga mata, magulo ang buhok, ngunit may tapang sa kanyang tindig ang humarap sa kanya. Ito ang babae mula sa ospital. Ang babaeng umiiyak kanina. Ngunit ngayon, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pagbabantay. Sino po sila? Tanong ni Althea. Ako si Rafael Castillo. Sagot ni Raf. Ang kanyang mga salita ay kasing tulis ng patalim. Ang may-ari ng apartment na ito at sa pagkakaalam ko, may kailangan tayong pag-usapan. Nakita ni Raf ang pagbabago sa mukha ni Althea. Ang pagtataka ay napalitan ng pagkamuhi. Ikaw pala, sabi nito. May pait sa boses. Kung nandito ka para maningil, hindi ako nandito para sa upa. Putol ni Raf. Lumapit siya ng isang hakbang. Nandito ako para sa panibago mong modus. So, how much? Magkano ang kailangan mo para itigil ang kalokohang ito? Kumunot ang noo ni Althea. Ano ang sinasabi mo? Huwag na tayong maglokohan pa, Miss Reyes, sabi ni Raf. May halong pang-alipusta. Ang tawag sa telepono, ang anak mo. Magaling na drama. Sabihin mo na ang presyo mo. Ang pagkalito sa mukha ni Althea ay biglang napalitan ng galit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy.
Wala akong alam sa sinasabi mo at wag na huwag mong idadamay ang anak ko sa kung anumang maruming laro ang iniisip mo. Maruming laro? Ikaw ang nagsimula nito. Umalis ka na! Sigaw ni Althea. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hindi namin kailangan ng pera mo o ang pang-insulto mo. Sa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo, isang maliit na bata ang lumabas mula sa likod ni Althea. Isang batang lalaki na may suot na malaking benda sa braso. Tumakbo ito at yumakap sa binti ng kanyang ina, tila natatakot sa estrangherong nasa harap nila. Ina, sino po siya? Tanong ng bata sa mahinang boses. Napatigil si Raph. Ang lahat ng galit at mga akusasyon sa kanyang isipan ay biglang naglaho. Tumingin siya sa bata, kay Leo, at ang mundo ni Rafael Castillo ay gumuho. Ang mga mata ng bata, ang mga yon ay hindi lang basta mga mata ng isang ordinaryong bata. Ang mga iyon ay ang kanyang mga mata. Ang eksaktong hugis, ang eksaktong kulay, ang mga matang nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Umalis ka na! Muling sigaw ni Althea. Tinataboy siya, ngunit hindi na niya ito naririnig. Ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang sa batang nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Ang kanyang isip ay sumisigaw ng imposible, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Sa isipan ni Raph, isang tanong lang ang paulit-ulit na umuugong. Mas malakas pa sa sigaw ni Althea, mas malakas pa sa ingay ng tondo. Bakit kamukhang kamukha ko siya? Ang mga mata ng demonyong yon. Iyon ang huling imaheng naiwan kay Althea matapos niyang isara ng malakas ang pinto sa mukha ni Rafael Castillo. Ang paraan ng pagkatulala nito habang nakatingin kay Leo ay nag-iwan ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Isang kabang sinubukan niyang isantabi. Sino po yon, ina? Tanong ni Leo. Ang kanyang maliit na boses ay puno ng pag-aalala. Yumuko si Althea at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Wala yon, anak. Isang masamang tao lang na naligaw. Hindi na siya babalik. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang nagsisinungaling siya. Kinabukasan, sinubukan ni Althea na ibalik sa normal ang lahat. Ang pagbisita ng aroganteng may-ari ng lupa ay isang bangungot lamang. Ngunit ang normalidad ay isang luho na hindi na niya kailanman muling mararanasan. Nagsimula ito sa isang text message mula kay Brenda. Mars, buksan mo yung TV mo. Ngayon na. Kasunod nito ay isa pang mensahe. O kaya tingnan mo to. May kasamang link ang mensahe. Nanginginig ang kamay ni Althea habang pinipindot ito. Bumungad sa kanya ang isang sikat na showbiz news website at sa pinakaitaas na bahagi ng page sa malalaking titik ay isang headline na tila isang sampal sa kanyang mukha. CEO ng Castillo Holdings, may itinatagong pamilya sa slum area? Sa ilalim ng headline ay isang malaking larawan, isang larawang kuha kahapon. Ang mamahaling kotse ni Rafael Castillo nakaparada sa harap ng kanilang sira-sirang apartment. At sa tabi nito, isang mas maliit, medyo malabong larawan niya, kasama si Leo, nakuha mula sa malayo. Nanlamig ang buong katawan ni Althea. Hindi siya makahinga. Paano? Sino ang kumuha nito? Ina, si Sir po yung nasa labas kahapon, di ba? Narinig niya ang boses ni Lian mula sa kanyang likuran. Napalingon siya at nakita ang panganay na anak na nakatingin din sa screen ng cellphone. Ang mukha ay puno ng pagkalito. Mabilis na itinago ni Althea ang telepono. Hindi anak, kamukha lang. Halika na, kumain na kayo. Pero huli na ang lahat. Ang lason ay kumalat na. Nang buksan niya ang pinto para ihatid ang mga bata sa eskwela, isang eksena na hindi niya inaasahan ang sumalubong sa kanya. Mga tao, mga kapitbahay na nagbubulungan, mga estrangherong may hawak na mga kamera at cellphone, lahat ay nakatutok sa kanya. Ang flash ng mga kamera ay sumilaw sa kanyang mga mata. Ma'am! Ma'am! Totoo po ba ang balita? Kayo po ba ang secret mistress ni Mr. Castillo?
Gaano na po kayo katagal may relasyon? Ang mga tanong ay parang mga batong ibinabato sa kanya. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mga anak, ginagawang panangga ang sarili niyang katawan. Si Lian ay umiiyak na sa takot, habang si Leo ay nagtatago sa likod ng kanyang mga binti. Parang awa niyo na. Tigilan niyo na. Sigaw niya, sinusubukang itulak ang mga tao palayo. Mga bata to. Sa tulong ni Brenda at ng ilang matitino pang kapitbahay, nagawa niyang isara muli ang pinto. Napasandal siya dito, ang kanyang puso ay dumadagundong na parang tambol. Mga walang hiya sila, sabi ni Brenda, sumisilip sa bintana. Mga buwitre, akala mo may artistang nakatira dito. Ang araw na yon ay isang impyerno. Hindi niya nagawang ihatid ang mga bata sa paaralan. Tumawag siya sa kanyang trabaho at sinabing hindi siya makakapasok. Paano siya lalabas? Ang bawat sulok ng kanilang eskinita ay binabantayan ng mga reporter at tsismoso. Ang pinakamasakit ay dumating ng hapon na yon. Si Lian, na sumilip sa bintana, ay bumalik na umiiyak. Ina, sabi po ni Miko sa kabilang bahay, anak daw po kami sa labas, hikbi nito. Ano po yung anak sa labas? Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Althea na parang kutsilyo. Niyakap niya ang kanyang anak, walang mahanap na salita, para ipaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay hindi maintindihan. Ang kanilang maliit at tahimik na mundo ay nawasak. Ang kanilang pangalan ay dinungisan. At ang lahat ng ito ay dahil sa lalaking iyon. Habang papalubog ang araw, ang galit ni Althea ay napalitan ng takot. Takot para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Ano ang mangyayari sa kanila? Paano sila mabubuhay sa ganitong kahihihiyan? Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi niya kilala. Dahil sa takot na baka isa na namang reporter ito, binaliwala niya ito. Ngunit nag-text ang numero. Magkita tayo. Kailangan nating mag-usap. RCRC, Rafael Castillo. Nanginig sa galit si Althea. Anong kapal ng mukha niya? Matapos sirain ang buhay nila, may gana pa siyang mag-text. Nag-reply siya ng mabilis. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Huwag mo na kaming guguluhin pa. Ang reply ay halos agaran. Hindi ako ang gumawa nito, Althea, pero kailangan nating solusyonan to. Para sa mga bata. Para sa mga bata. Ang mga salitang yon ang nagpatigil sa kanya. Tama siya. Hindi ito tungkol sa kanya. Hindi ito tungkol sa aroganteng lalaking iyon. Ito ay tungkol kina Lian, Marco, Bea, at lalo na kay Leo. Habang nag-iisip siya kung ano ang gagawin, isang ingay mula sa labas ang muling kumuha ng kanyang atensyon. Ang mga bulungan ng mga tao ay tila lalong lumakas. Sumilip si Brenda sa bintana. Mars, may kotse, itim, mamahalin. Kinabahan si Althea. Isang malakas na katok ang narinig nila sa pinto. Hindi ito ang bastos na katok ng mga reporter. Ito ay formal at kontrolado. Nagkatinginan sila ni Brenda. Dahan-dahang binuksan ni Althea ang pinto, sapat lang para makita kung sino ito. Isang lalaking nakasuot ng itim na suit ang nakatayo sa labas. Mukha itong propesyonal at seryoso. Ang mga reporter ay naitulak sa isang tabi. Miss Althea Reyes? Tanong ng lalaki. Ang boses ay magalang. Tumango si Althea. Ako po si Martinez, ang assistant ni Sir Rafael. Inilahad ng lalaki ang kanyang kamay patungo sa isang itim at makintab na sasakyan na nakaparada sa gitna ng eskinita na para bang isang barko sa gitna ng ilog. Pinapasundo po kayo ni Sir Rafael. Katahimikan. Iyon ang bumalot sa loob ng sasakyan habang binabagtas nito ang daan palayo sa magulong eskinita ng tondo. Isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa mga sigaw ng mga reporter na naiwan nila. Nakaupo si Althea sa likod, sa kabilang dulo ng malawak na upuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bintana.
pinapanood ang tanawin ng kahirapan na dahan-dahang napapalitan ng mga nagtataasang gusali ng syudad. Pinagmasdan siya ni Raf mula sa kanyang kinauupuan. Sa unang pagkakataon, hindi pang aalipusta o galit ang nakikita niya. Nakikita niya ang isang babaeng pagod, sugatan, at natatakot. Ang tapang na ipinakita nito sa kanilang apartment kahapon ay napalitan ng isang babasaging kahinaan. At sa kaibuturan ng kanyang malamig na puso, naramdaman niya ang isang bagay na hindi pamilyar, ang bigat ng pagkakasala. Hindi siya ang nagkalat ng balita. Alam niya sa sarili niya iyon. Ngunit ang kanyang pagpunta sa tondo kahapon ang naging mitya. Kung hindi lang sana siya nagpadala sa galit. Saan mo ako dadalhin? Basag ni Althea sa katahimikan. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Hindi siya tumingin sa kanya. Sa isang ligtas na lugar. Simpleng sagot ni Raf. Kung saan walang media, kung saan makakapag-usap tayo ng maayos. Hindi na muling nagsalita si Althea. Huminto ang sasakyan sa basement parking ng pinakamataas at pinakamahal na condominium sa buong Bonifacio Global City. Ang Castillo Tower, ang kanyang tahanan. Habang paakyat sila sa private elevator, naramdaman ni Raf ang pagiging hindi komportable ni Althea. Ang paraan ng pagtingin nito sa sarili nitong mga lumang sapatos sa ibabaw ng makintab na sahig ng elevator, ang paraan ng pagyakap nito sa sarili na para bang nilalamig. Pagbukas ng pinto ng elevator, bumungad sa kanila ang kanyang penthouse. Isang malawak na espasyo na may mga pader na gawa sa salamin, nagpapakita ng 360-degree view ng kumikinang na syudad sa gabi. Ang mga muebles ay moderno at minimalist. Ang bawat piraso ay nagkakahalaga ng higit pa sa kayang kitain ni Althea sa buong buhay niya. Napatigil si Althea sa may pintuan. Tila nag-aatubiling pumasok sa isang mundong hindi para sa kanya. Pumasok ka! Sabi ni Raf, sinubukang gawing mas malumanay ang kanyang boses. Gusto mo ba ng tubig? Kape? Umiling lang si Althea at dahan-dahang humakbang papasok. Tumayo siya sa gitna ng sala, tila isang nawawalang isla sa gitna ng malawak na karagatan ng karangyaan. Pumunta si Raf sa kanyang bar at nagsali ng tubig para sa kanilang dalawa. Nang iabot niya ang baso kay Althea, nagtama ang kanilang mga mata sa unang pagkakataon mula nang sumakay sila sa kotse. Hindi ko plinano ang nangyari. Panimula ni Raf, pinipilit na alisin ang awtoridad sa kanyang boses. Ang pagkalat ng balita. May ibang tao sa likod nito. Pero ikaw ang pumunta sa amin, sagot ni Althea. Ang kanyang boses ay puno ng hinanakit. Ginawa mong isang sirko ang buhay namin. Napabuntong hininga si Raf. Alam ko. At nagsisisi ako. Ang mga salitang yon ay tila dayuhan sa kanyang dila. Nagsisisi. Kailan ba ang huling beses na sinabi niya iyon? Kailangan nating malaman ang katotohanan. Pagpapatuloy niya. Hindi para sa akin, hindi para sa'yo, kundi para kay Leo. Sa pagbanggit ng pangalan ng anak, nakita ni Raf ang paglambot ng depensa ni Althea. Althea, kailangan kong malaman, sabi niya. Ang kanyang boses ay mas mahina na ngayon. Ang gabi. 6 na taon na ang nakalipas. Ano ang nangyari? Umupo si Althea sa dulo ng isang malaking sofa. Ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa nakaraan. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Part-time room attendant ako noon sa Grand Castillo Hotel sa Makati. Estudyante pa lang ako. Kailangan ko ng extra na kita. Nakinig si Raf. Bawat salita ay tila isang piraso ng isang puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. May isang guest sa presidential suite. Pagpapatuloy ni Althea, ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Lasing na lasing siya. Basag ang isang bote ng alak sa sahig. Malungkot siya. Galit. May kausap siya sa telepono. Isinisigaw niya ang pangalan ng kanyang ama. Pagkatapos, ibinato niya ang telepono sa pader. Isang imahe, isang mabilis
At malabong imahe ang biglang pumasok sa isipan ni Raf. Isang marangyang silid ng hotel. Ang bigat ng isang bote ng alak sa kanyang kamay. Ang galit. Ang sakit. Iyon ang gabi kung kailan nagkaroon sila ng matinding pag-aaway ng kanyang ama. Ang gabi bago ito mamatay sa isang car accident. Pumasok ako para linisin ang kalat, sabi ni Althea. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Sinubukan mo akong paalisin. Pero hindi ko alam. Naawa ako sa'yo. At pagkatapos, nangyari na ang nangyari. Hindi niya kailangang sabihin ang mga detalye. Ang mga pira-pirasong alaala ay nagsimulang magkadugtong sa isipan ni Raf. Ang mukha ng isang dalaga, ang amoy ng kanyang buhok, ang kahihiyan sa mga mata nito, kinaumagahan. Umalis ako bago kang magising. Pagtatapos ni Althea, ang kanyang boses ay basag na. Dahil sa hiya, dahil sa takot. Hindi ko kailanman binalak na sabihin sa'yo. Hindi ko kailanman hinangad na humingi ng kahit ano mula sa'yo. Pinalaki ko si Leo. Pinalaki ko ang mga anak ko ng mag-isa. At masaya na kami. Hanggang sa dumating ka. Katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghikbi ni Althea at ang malakas na pagtibok ng puso ni Raf sa kanyang dibdib. Totoo. Lahat ng ito ay totoo. Hindi ito panloloko. Hindi ito blackmail. May anak siya. Habang pinoproseso ni Raf ang katotohanan yon na unti-unting dumudurog sa kanyang mundo, biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang tawag mula kay Martinez. Isang tawag na alam niyang hindi maganda. "Excuse me," sabi niya kay Althea at lumayo ng kaunti. "Sir," sabi ni Martinez sa kabilang linya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Kailangan ninyong bumalik sa opisina. Agad-agad." "Anong problema?" "Sir, si Don Ricardo po. Nagpatawag siya ng isang emergency board meeting. Ngayon na po. May hawak daw siyang ebidensya na magpapatunay na immoral ka at hindi karapat-dapat sa posisyon. Nanlamig ang dugo ni Raf. Don Ricardo, ang ahas sa kanilang hardin. Ngayon ay naiintindihan na niya. Hindi ito basta-basta chismis. Ito ay isang planadong pag-atake, isang corporate power grab. At siya kasama si Althea at ang kanilang anak ay nasa gitna ng lahat ng ito. Ang biyahe pabalik sa Castillo Holdings ay mabilis at puno ng tensyon. Sa isipan ni Raf, ang mga piraso ng puzzle ay naglalaglagan na sa kanilang lugar. Bumubuo ng isang larawan ng pagtataksil, si Don Ricardo. Palagi itong anino sa likod ng kanyang ama, isang matalik na kaibigan ng pamilya na ngumingiti sa harap ngunit may hawak na patalim sa likod. Matagal nang may alitan sa pagitan nila, isang digmaan ng pilosopiya. Si Raf ay para sa modernisasyon at agresibong paglago. Si Don Ricardo naman ay para sa tradisyon, isang tradisyon na nagkukubli sa kanyang pansariling interes. At ngayon, ginagamit ng matandang ahas ang pinakapersonal na bahagi ng buhay ni Raf para sa isang kudeta. "Martinez, ihanda mo lahat ng records ni De La Vega. Financials, travel logs, communications, lahat." Utos ni Raf sa kanyang assistant sa pamamagitan ng car speakerphone. Habang si Althea ay tahimik na nakaupo sa tabi niya, ang kaninang pag-uusap nila ay tila isang malayong alaala na lamang. "Gagawin ko po, sir. Pero ang meeting ay magsisimula na sa loob ng 10 minuto. Bumaling si Raf kay Althea. "Kailangan mong manatili sa sasakyan. Martinez will stay with you. Dito ka lang. Huwag kang aalis." Nakita niya ang takot at pagkalito sa mga mata ni Althea. Gusto niyang sabihin na magiging maayos ang lahat, ngunit sa pagkakataong ito, kahit siya ay hindi sigurado. Pagdating sa gusali, dumiretso si Raf sa boardroom sa 50th floor. Pagbukas niya ng pinto, lahat ng ingay ay tumigil. Ang mga miyembro ng board, mga lalaki at babaeng may edad na at nakasuot ng itim na kasuotan, ay nakaupo sa paligid ng isang mahabang mahogany table. Para silang isang pulutong ng mga buwitre na nag-aabang sa isang mamamatay na hayop. At sa dulo ng mesa,
Nakaupo si Don Ricardo de la Vega. Ang kanyang muka ay nagpapahayag ng isang maling pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. "Rafael, butit nakarating ka," sabi nito. Ang boses ay puno ng huwad na simpatiya. "Nag-aalala kaming lahat sa'yo." Hindi sumagot si Raf. Umupo siya sa kanyang upuan, sa kabilang dulo ng mesa, ang upuan ng CEO, at tiningnan ang bawat isa sa kanila. "Simulan na natin," malamig na sabi ni Raf. Ngumiti si Don Ricardo. "Diretsahan na. Pinatawag ko ang pulong na ito dahil sa isang krisis na nagbabanta sa integridad at reputasyon ng Castillo Holdings. Isang iskandalo na, kung hindi natin aaksyonan, ay maaring magpabagsak sa lahat ng pinaghirapan ng yumaong ama ni Rafael." Idinikit ni Ricardo ang isang USB sa table sport. Isang malaking screen sa paderang umilaw. Ang unang lumabas ay ang headline ng balita. Pagkatapos, isang serye ng mga larawan. Mga larawan ni Raf nakuha mula sa malayo. Lumabas sa mga bar, may kasamang iba't ibang babae. Lahat ay mga lumang larawan, kinuha sa iba't ibang konteksto at pinagsama-sama para magmukha siyang isang irresponsableng playboy. Ito, sabi ni Ricardo, itinuturo ang screen, ay isang pattern ng pag-uugaling hindi katanggap-tanggap para sa isang leader ng kumpanyang ito. Lahat ng iyan ay pinutol-putol at kinuha sa maling konteksto. Mariing sabi ni Raf, ngunit alam niyang nagsisimula pa lang ang pag-atake. "Talaga ba?" tanong ni Ricardo, tila nag-aartista. At pagkatapos, ipinakita niya ang kanyang alas. "Kung gayon, paano mo ipapaliwanag ito?" Isang video ang nagplay. Isang babaeng umiiyak ang nasa screen. Ang kanyang mukha ay nakatago sa dilim. Ang boses niya ay nanginginig. "Pinangakuan niya ako ng lahat," sabi ng babae sa video. Sabi niya, aalagaan niya kami ng anak namin. Pero pagkatapos, itinapon niya lang kami na parang basura. Si Rafael Castillo, sinira niya ang buhay ko. "Kasama po natin ngayon ang babaeng yan," sabi ni Ricardo. Bumukas ang pinto at pumasok ang babae mula sa video. Isang babaeng hindi pamilyar kay Raf. "Miss Sandoval," sabi ni Ricardo, "maari mo bang ituro sa amin kung sino ang ama ng iyong anak?" Nanginginig na itinaas ng babae ang kanyang daliri at itinuro si Raf. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Napatayo si Raf. "This is absurd! Isang kasinungalingan! Hindi ko kilala ang babaeng yan." "Rafael, umupo ka," sabi ng isa sa mga matatandang board member. "Nakakahiya ito." "Hindi! Isa itong palabas," sigaw ni Raf, ngunit walang nakikinig. Ang ebidensya, kahit nagawa-gawa, ay napakabigat. Ang kanyang reputasyon bilang isang pribado at medyo aroganteng tao ay hindi nakakatulong. Madali siyang paniwalaan na may kakayahang gawin ang mga bagay na yon. Dahil dito, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay nagbabaga sa tagumpay. "Isinusulong ko ang isang vote of no confidence laban kay CEO Rafael Castillo III. Ang kanyang immoral na pamumuhay at irresponsableng mga aksyon ay naglagay sa kumpanya sa panganib. Panahon na para sa isang leader na may integridad at moral na paninindigan." Nagsimula ang botohan. Isa-isa, itinaas ng mga miyembro ng board ang kanilang mga kamay bilang pagsang-ayon sa mosyon ni Ricardo. Ang bawat kamay na tumataas ay tila isang pako na ipinupukpok sa kabaong ng kanyang karera. Nawalan siya. Lahat ng pinaghirapan niya, lahat ng sinubukan niyang patunayan sa alaala ng kanyang ama ay gumuho sa harap niya dahil sa isang perpektong pag-orchestrated na kasinungalingan. Umupo siya pabalik sa kanyang upuan. Ang pakiramdam ng pagkatalo ay isang mapait na lasa sa kanyang bibig. Tiningnan niya si Don Ricardo, na ngayon ay may ngiti na ng isang hari
sa kanyang mukha. Habang naghahanda ang chairman na i-anunsyo ang pinal na resulta, isang tunog ang pumutol sa lahat. Ang malakas na pagbukas ng pinto ng boardroom. Lahat ay napalingon. At doon, nakatayo sa may pintuan, ay si Althea Reyes. Ang kanyang damit ay simple, ang kanyang buhok ay medyo magulo, at siya'y humihingal. Ngunit sa kanyang mga mata ay may isang apoy na hindi pa nakikita ni Raf dati. Isang apoy ng determination. 24 force. Ang hangin sa loob ng boardroom ay tila nagyelo. 10 pares ng mga matang mapanghusga, matang naguguluhan, at matang nagagalit ang lahat ay nakatuon sa kanya. Pakiramdam ni Althea ay isa siyang usa na naligaw sa gitna ng isang kawan ng mga gutom na leon. Naiwan siya sa sasakyan kasama si Martinez tulad ng utos ni Raf. Ngunit habang nakaupo siya roon, sa katahimikan, pinapanood ang matayog na gusali kung saan nakasalalay ang kapalaran ng lalaking sumira at kasabay na bumuo sa kanyang mundo. Isang damdamin ang nanaig sa kanyang takot, katarungan. Hindi para kay Rafael Castillo, ang aroganteng CEO, kundi para kay Raf, ang lalaking nagligtas sa buhay ng kanyang anak. At para kay Leo, na ang pagkatao ay ginagamit sa isang maruming laro. Kailangan kong umakyat, sabi niya kay Martinez. Pero ma'am, ang utos po ni Sir. Wala akong pakialam sa utos niya, mariing sabi ni Althea. Hindi ko hahayaang sirain nila ang ama ng anak ko gamit ang mga kasinungalingan. Sa huli, walang nagawa si Martinez kundi ang ihatid siya. At ngayon, narito siya, nakatayo sa harap ng mga taong may hawak ng kapangyarihan na hindi niya kayang sukatin. Nakita niya si Raf, nakaupo, ang mukha ay blangko, tila sumuko na. Nakita niya ang babaeng umiiyak kanina na ngayon ay nakayuko, hindi makatingin sa kanya. At nakita niya ang matandang lalaki sa dulo ng mesa, si Don Ricardo, na nakatingin sa kanya na may halong pagkamuhi at pagtataka. At sino ka naman? Tanong ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng pang-aalipusta. Security! Palabasin ang babaeng ito. Sandali. Isang boses ang pumigil, isa sa mga matatandang miyembro ng board. Hayaan natin siyang magsalita. Mukhang may kaugnayan siya dito. Lahat ng mata ay muling bumaling kay Althea. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit huminga siya ng malalim at humakbang pasulong. Ang pangalan ko po ay Althea Reyes. Ang kanyang boses, kahit nanginginig sa simula, ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ako po ang babae sa balita. Ang ina ng batang sinasabing anak ni Mr. Castillo. Isang bulungan ang muling pumuno sa silid. Si Don Ricardo ay napangisi. Iniisip marahil na ang pagdating ni Althea ay ang huling pako sa kabaong ni Raf. Kung ganoon, narito ka para kumpirmahin ang lahat. Mayabang na tanong ni Ricardo. Tumingin si Althea, diretso sa mga mata ni Don Ricardo. Narito po ako para sabihin ang totoo. Huminga siya ng malalim. 6 na taon na po ang nakalipas. Panimula niya, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa mga miyembro ng board. Nagkaroon kami ng isang gabi ni Mr. Castillo. Isang pagkakamali. Isang bagay na pinagsisihan naming dalawa. At mula sa gabing iyon, isinilang ang anak kong si Leo. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ng mga tao. Maging si Raf ay napatingin sa kanya, hindi makapaniwala sa kanyang katapangan. Pero sa loob ng 6 na taon, pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay lalong lumalakas. Hindi po siya nagpakita. Hindi ko po siya hinanap. Pinalaki ko ang aking mga anak ng mag-isa. Hindi po ako humingi ng kahit isang kusing mula sa kanya. Kaya isa kang martir? Mapanuyang sabi ni Ricardo. Ano ang punto mo? Ang punto ko po, sabi ni Althea. Ang kanyang tingin ay bumaling kay Raf. Ay hindi ko ipinagtatanggol ang lalaking ito bilang isang CEO. Hindi ko alam kung paano siya magpatakbo ng kumpanya. Hindi ko alam kung paano siya makitungo
sa mga taong tulad ninyo. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Narito ako para magpatotoo para sa ama ng anak ko. Ang mga salita ay tumagos sa puso ng bawat isa sa silid. Maging si Raf ay naramdaman ang bigat ng mga salitang yon. Ilang araw lang po ang nakalipas na aksidente ang sinasakyan ng mga anak ko. Ang bunso kong si Leo ay nag-agaw buhay. Kinailangan niya ng dugo. Isang napakabihirang tipo ng dugo. Ang kanyang tingin ay bumalik sa board. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit hindi niya hinayaang pumatak ang mga ito. Ang lalaking ito, sabi niya, itinuro si Raf na hindi pa alam noon na may kaugnayan kami, na ang tingin sa akin ay isa lamang mahirap na nangungupahan ay naroon. Narinig niya ang panawagan at hindi siya nagdalawang isip. Ibinigay niya ang kanyang dugo para iligtas ang isang batang hindi niya kilala. Hindi niya ito ginawa para sa media. Hindi niya ito ginawa para sa publisidad. Ginawa niya ito dahil iyon ang tamang gawin. Tumingin siya sa babaeng inupahan ni Ricardo. Hindi ko alam kung sino ka o kung ano ang ipinangako sa'yo, pero ang kasinungalingan ay laging may hangganan. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay bumalik sa buong board. Isang tingin na puno ng bigat ng isang ina na nakipaglaban para sa buhay ng kanyang anak. Maaari ninyong husgahan si Mr. Castillo sa kanyang mga pagkakamali sa nakaraan. Maaari ninyo siyang tanggalin sa kanyang posisyon dahil sa tingin ninyo ay hindi siya karapat-dapat. Pero tanungin ko po kayo, sabi niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw, puno ng emosyon at kapangyarihan. Kung ang pagliligtas sa buhay ng sarili niyang anak, kahit hindi pa niya alam na sa kanya, ay isang immoral na gawain, ano pa ang may halaga sa mundong ito? Walang sino man ang nakapagsalita. Ang silid ay binalot ng isang makapal at mabigat na katahimikan. Ang mga salita ni Althea ay nanatili sa hangin. Isang simpleng katotohanan na mas mabigat pa kaysa sa lahat ng mga gawa-gawang ebidensya at corporate politics. Nakatayo siya roon, isang ordinaryong babae mula sa Tondo. Ngunit sa sandaling iyon, siya ang pinakamakapangyarihang tao sa silid. Ang katahimikan, iyon ang naging sandata ni Althea. Isang katahimikang dumadagundong, pinupuno ang bawat sulok ng marangyang boardroom, winawasak ang bawat pundasyon ng kasinungalingang itinayo ni Don Ricardo. Nakatingin lang si Raf kay Althea, hindi makapaniwala. Ang babaeng ilang oras lang ang nakalipas ay tila isang basag na salamin. Ngayon ay nakatayo sa harap ng mga leon, hindi natitinag, nagsasalita ng isang katotohanang mas matalas pa sa kahit anong patalim. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang isang mahirap na nangungupahan o ang ina ng kanyang anak. Ang nakita niya ay isang reyna. Ang spell ay nabasag ng tumikim ang pinakamatandang miyembro ng board, isang ginoong may puti ng buhok na kilala sa kanyang pagiging patas. Ginoong De La Vega, sabi nito, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ang mga paratang na ito ay seryoso, ngunit ang testimonya ni Binibining Reyes ay nagbibigay ng ibang liwanag sa karakter ni Ginoong Castillo. Isa lang siyang babaeng desperada, sigaw ni Don Ricardo. Ang kanyang pag-composure ay nagsisimula ng gumuho. Malamang ay binayaran din siya ni Rafael para sabihin ang mga iyan. Habang nagsasalita si Ricardo, isang senyas ang ibinigay ni Raf sa kanyang assistant na si Martinez na kanina pa tahimik na nakatayo sa may pintuan. Ito na ang pagkakataon. Kung bayaran lang po ang pag-uusapan, isang bagong boses ang pumuno sa silid. Si Martinez. Humakbang siya pasulong, hawak ang isang tablet. Sa utos po ni Sir Rafael kanina, nagsagawa po ako ng mabilisang pagsisiyasat. Ikinonekta ni Martinez ang tablet sa screen. Ang mga pekeng larawan at video ni Raf ay nawala. Ang ipinalit dito ay isang bank statement. Ito po ay ang bank statement ni Miss Leilani Sandoval, sabi ni Martinez,
tumutukoy sa babaeng umakusa kay Raf. Gaya po ng makikita ninyo, 2 araw na po ang nakalipas, nakatanggap siya ng deposito na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Napasinghap ang mga tao sa silid. Ang babaeng nagngangalang Leilani ay biglang namutla na parang papel. At ang perang iyon, pagpapatuloy ni Martinez, nag-swipe siya sa screen, ay galing sa isang offshore account na nakalink sa isang shell corporation na pagmamay-ari ni, nag-zoom in siya sa pangalan, Don Ricardo de la Vega. Kung ang mga salita ni Althea ay isang lindol, ang ebidensya ni Martinez ay isang tsunami. Ang katahimikan ay napalitan ng magulong bulungan. Walang katotohanan yan, gawa-gawa lang yan. Sigaw ni Ricardo. Tumatayo. Ang kanyang mukha ay pula na sa galit at pagkapahiya. Hindi pa po ako tapos, sabi ni Martinez. Ipinakita niya ang mga email at text messages sa pagitan ng staff ni Ricardo at ng editor ng tabloid na unang naglabas ng balita. Mga patunay ng bayaran. Mga patunay ng pagsasabuatan. Ang bawat ebidensya ay isang pako sa kabaong ni Don Ricardo. Ang kanyang maingat na itinayong kastilyo ng paninira ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Ito ay isang pagtataksil. Huling sigaw ni Ricardo. Tinitingnan ng bawat miyembro ng board na dati niyang kakampi, ngunit ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Oo, ito nga ay isang pagtataksil, sabi ng matandang board member. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Isang pagtataksil hindi lang kay Ginoong Castillo, kundi sa buong kumpanyang ito. Hindi na kinailangan ng isa pang botohan. Ang desisyon ay naging isa. Si Don Ricardo de la Vega, kasama ang kanyang mga kasabwat, ay agad na tinanggal sa kanilang mga posisyon. Ang babaeng umakusa ay dali-daling umalis, umiiyak. Nang matapos ang kaguluhan at isa-isang nagsialisan ang mga miyembro ng board, naiwan sa silid sina Raf at Althea. Tumayo si Raf. Dahan-dahan siyang lumapit kay Althea, na tahimik na nakatayo sa may bintana. Tila pinoproseso pa rin ang lahat ng nangyari. Althea, sabi niya. Lumingon ito sa kanya. Ang apoy sa mga mata nito kanina ay napalitan ng pagod. Salamat, sabi ni Raf. Ang 2 salitang yon ay tila hindi sapat. Paano mo pasasalamatan ng isang taong hindi lang nagligtas sa iyong karera, kundi nagpakita rin sa iyo kung ano ang tunay na kahulugan ng tapang? Ginawa ko yon para kay Leo, mahinang sagot ni Althea. Ayokong lumaki siya sa isang mundong puno ng kasinungalingan tungkol sa ama niya. Ama niya. Ako. Ang katotohanan yon ay muling tumama kay Raf. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mabigat. Ito ay isang paalala ng isang responsibilidad na hindi niya alam na mayroon siya. Nagsimulang maglakad si Althea patungo sa pinto. Tila gusto nang tapusin ang lahat. Kailangan ko nang umuwi. Nag-aalala na ang mga pala. Nanalo si Raf. Napanatili niya ang kanyang posisyon, natalo niya ang kanyang kaaway. Ngunit habang pinapanood niya si Althea na papalayo, naramdaman niya na may isang bagay na mas mahalaga ang mawawala sa kanya. Bago pa man niya mapigilan ang sarili, humakbang siya at hinawakan ang braso nito. Isang hawak na magaan, ngunit sapat na para patigilin siya. Lumingon si Althea, nagulat. Huwag ka munang umalis, sabi ni Raf, at sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay walang bahid ng pagiging arogante o pagiging CEO. Ito ay boses lang ng isang lalaking nalilito at nagpapasalamat. Please, hayaan mong bumawi ako sa inyo. Hayaan mong bumawi ako. Ang mga salitang yun ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Althea habang pauwi sila sa tondo, sakay ulit ng mamahaling sasakyan ni Rafael. Sa pagkakataong ito, si Raf na mismo ang nagmamaneho. Si Martinez ay pinauwi na niya. Katahimikan ulit. Ngunit iba na ang katahimikang ito. Hindi na ito puno ng tensyon.
kundi ng isang nag-aatubiling pag-asa. Pagdating sa kanilang eskinita, ang mga tsismoso at reporter ay wala na. Tila ang balita ng pagbagsak ni Don Ricardo ay mas mabilis kumalat kaysa sa naunang iskandalo. "Salamat sa paghatid," sabi ni Althea, naghahandang bumaba. "Sandali," sabi ni Raph. "Seryoso ako, Althea. Paano ako makakabawi?" Tiningnan siya ni Althea. "Hindi namin kailangan ng pera mo, Mr. Castillo." "Raph, tawagin mo akong Raph," sabi nito. "At alam ko, napatunayan mo na yan kanina, kaya hindi pera ang ibibigay ko." Kung ganoon isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tumingin si Raph sa labas sa mga batang naglalaro sa ilalim ng ilaw ng poste, sa mga nanay na nag-uusap sa harap ng kanilang mga bahay. "Hindi ko alam," mahinang pag-amin niya. "Hindi ako marunong nito. Pero gusto kong subukan." Kinabukasan, isang katok ang narinig ni Althea sa kanyang pinto. Inaasahan niyang si Brenda ito, ngunit pagbukas niya, bumungad sa kanya si Rafael Castillo. Nakasimpleng polo shirt lang ito at maong, walang bakas ng CEO na nakita niya kahapon. May dala itong isang paper bag mula sa Jollibee at isang toolbox. "Good morning," sabi nito. Tila hindi sigurado sa sarili. "Nagdala ako ng almusal." Hindi makapagsalita si Althea. Ang mga bata, na narinig ang boses, ay sumilip mula sa likod niya. "Wow! Jollibee!" sigaw ni Marco. Walang nagawa si Althea kundi ang papasukin siya. Habang kumakain ang mga bata ng chicken joy at spaghetti, nilibot ni Raph ang tingin sa maliit na apartment. "Napansin ko kahapon na may tulo ang bubong ninyo," sabi nito. "Tag-ulan kasi," simpleng sagot ni Althea habang pinupunasan ang bibig ni Leo. "Kaya nagdala ako ng toolbox," sabi ni Raph. Napaangat ng tingin si Althea. "Ano?" "Aayusin ko." At sa pagkabigla ni Althea, nakita niya ang bilyonaryong CEO na umakyat sa isang silya, kinakalikot ang sira nilang bubong. Sa una, ito'y isang nakakatawang tanawin. Halatang hindi siya sanay sa gawaing bahay. Ilang beses niyang namali ang pagpukpok sa pako at halos mahulog, pero hindi siya tumigil. Nang sumunod na araw, bumalik siya. Sa pagkakataong ito, tinulungan niya si Lian sa kanyang math assignment. Kinausap niya si Marco tungkol sa basketball. Pinanood niya si Bea habang nagdodrawing. At umupo siya sa sahig para makipaglaro ng mga laruan kay Leo. Si Althea ay nanatiling mapagmasid. Isang bahagi niya ay sumisigaw na isa lang itong palabas, isang paraan para gumaan ang kanyang konsensya. Ngunit ang isa pang bahagi, isang bahaging matagal nang natutulog, ay nakakakita ng sinseridad sa kanyang mga mata. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog ang mga bata, nakita niyang nag-aayos pa rin si Raph ng isang sirang gripo sa kanilang kusina. "Hindi mo kailangang gawin yan," sabi ni Althea, nakasandal sa hamba ng pinto. "Gusto kong gawin," sagot nito, hindi lumilingon. "Bakit?" tanong ni Althea. "Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito?" Itinigil ni Raph ang kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang humarap kay Althea, may mantsa ng grasa sa kanyang pisngi. "Dahil sa loob ng 6 na taon," sabi niya, "binigyan mo si Leo at ang iba mo pang mga anak ng isang tahanan. Isang bagay na hindi ko kailanman naranasan, kahit na nakatira ako sa isang penthouse. At dahil sa loob ng 6 na taon," pagpapatuloy niya, "naging makasarili ako. Panahon na para matuto akong magbigay, hindi ng pera, kundi ng oras." Ang pag-amin na yon ay tila isang susi na nagbukas ng isang maliit na siwang sa pader na itinayo ni Althea sa paligid ng kanyang puso. Lumipas ang mga araw. Ang pagbisita ni Raph ay naging isang normal na bahagi na ng kanilang buhay. Tinutukso siya ni Brenda, tinatawag itong Sir Landlord na manliligaw. Ngumingiti lang si Althea. Isang araw, sinamahan sila ni Raph sa follow-up check-up ni Leo sa ospital. "He's recovering very well," sabi ng doktor nakangiti. "He's a strong boy.
Mabilis siyang gumaling. Nakahinga ng maluwag si Althea. Habang papalabas sila ng klinika, hawak ni Althea ang isang kamay ni Leo at si Raph naman sa kabila. Biglang huminto si Leo sa paglalakad. Tumingin siya kay Althea. Pagkatapos ay tumingin siya kay Raph. Isang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Isang salitang simple, ngunit may bigat ng 100 pangako. Papa? Napatigil si Althea. Napatigil si Raph. Ang buong mundo sa paligid nila ay tila nawala. Tumingin si Raph kay Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Althea dati. Isang pinaghalong gulat, saya, at takot. Hindi nila alam kung ano ang susunod na sasabihin. Ang salitang iyon, mula sa bibig ng isang inosenteng bata, ay nagbago ng lahat. Papa. Ang salitang iyon, isang simpleng salita na may 2 pantig lamang, ngunit para kay Rafael, ito'y kasing lakas ng isang kulog na yumanig sa pinakapundasyon ng kanyang pagkatao. Sa buong biyahe pauwi, walang nagsalita sa kanilang tatlo. Si Leo ay nakatulog sa kandungan ni Althea, pagod sa biyahe. Ngunit si Raph at Althea ay parehong gising, parehong nag-iisip, parehong nakakaramdam ng bigat at kahulugan ng isang salitang iyon. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Raph. Nakatayo siya sa harap ng salaming pader ng kanyang penthouse, hawak ang isang baso ng mamahaling whiskey, ngunit hindi niya ito iniinom. Nakatitig lang siya sa mga ilaw ng syudad sa ibaba. Isang syudad na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan at tagumpay. Ngunit ngayon, ang mga kumikinang na ilaw na yon ay tila malamig at walang buhay. Sa buong buhay niya, ang kanyang mga layunin ay malinaw. Palaguin ang Castillo Holdings, higitan ang mga nagawa ng kanyang ama, maging pinakamahusay. Ang lahat ay tungkol sa mga numero, sa kita, sa mga gusali, mga bagay na mahahawakan, masusukat. Ngunit ang naramdaman niya kanina sa ospital, iyon ay isang bagay na hindi kayang sukatin ng kahit anong financial report. Ang pakiramdam na tawagin kang papa ng isang batang may dugo mo, isang batang may mga mata mo. Napagtanto niya ang isang nakakagulat na katotohanan, ang lahat ng kanyang mga nagawa, ang lahat ng kanyang kayamanan ay walang kahulugan kung wala siyang pamilyang pag-aalayan nito. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang lalaking may lahat ng bagay sa mundo, ngunit sa loob ay hungkag. Ano ang mas mahalaga, Raph? Tanong niya sa sarili. Isang bagong business deal o ang unang araw ni Leo sa eskwela? Isang board meeting o ang pagtuturo kay Marco kung paano magbisikleta? Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, alam niya ang sagot. At sa kaalamang iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na nakakatakot, radikal, at marahil ay ang pinakatotoong desisyon na gagawin niya sa kanyang buong buhay. Kinabukasan, ipinatawag niya ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang Vice President. Sa isang maikling pulong, ginawa niya ang hindi sukat akalain. Pansamantala niyang ipinasa ang day-to-day operations ng Castillo Holdings. I will still be the CEO, paliwanag niya. I will attend the major board meetings. But for the next 6 months, I'm taking a step back. I need to focus on a personal merger. Hindi naintindihan ng kanyang VP, ngunit tumango ito ng may paggalang. Pagkatapos ng pulong, dumiretso si Raph sa tondo. Pero hindi siya kumatok sa pinto ni Althea. Sa halip, kinausap niya si Brenda. Nang araw na yon, may isang sorpresang naghihintay para kay Althea at sa mga bata. Sinundo sila ni Raph, ngunit hindi sila umuwi sa kanilang apartment. Dinala sila ni Raph sa isang lugar na hindi pamilyar kay Althea. Isang tahimik na subdivision sa labas ng Maynila. Malayo sa ingay at polusyon. Huminto sila sa harap ng isang bahay. Hindi ito isang mansyon. Isa itong simpleng 2-story house na may maliit na hardin sa harap. Isang duyan na nakasabit sa isang puno ng mangga at isang bakod na puti. Mukha itong isang tahanan mula sa isang libro ng mga kwento.
Ano ang ginagawa natin dito? Naguguluhang tanong ni Althea. Halika, sabi lang ni Raf. Binuksan niya ang pinto para sa kanila. Pumasok sila sa loob. Ang bahay ay simple lang ang mga gamit, ngunit malinis at maaliwalas. May sapat na silid para sa lahat ng mga bata. May isang silid-aralan na may mga libro at art materials. At sa hardin sa likod, may isang maliit na palaruan. Nirentahan ko ang lugar na ito. Paliwanag ni Raf. Malapit dito ang isang magandang eskwelahan. Malinis ang hangin. Ligtas para sa mga bata. Raf, hindi ko ito matatanggap, sabi ni Althea, nalulula. Hindi ko kayang bayaran to. Hindi mo kailangang bayaran, sabi ni Raf. Humarap siya kay Althea. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Althea, panimula niya. Ang kanyang boses ay seryoso at puno ng sinseridad. Hindi ko maibabalik ang kahapon. Hindi ko mabubura ang 6 na taon na wala ako sa buhay ninyo. Hindi ko mababawi ang mga gabing mag-isa kang nag-alaga sa kanila. Tumingin siya sa mga mata ni Althea. Pero hayaan mo akong bumuo ng isang bagong bukas. Kasama kayo. Hindi ito tungkol sa pera o sa isang malaking bahay. Ito ay tungkol sa oras. Gusto kong maging isang ama. Gusto kong maging bahagi ng buhay ninyo. Hindi bilang isang bisita lang sa tondo, kundi bilang isang tunay na pamilya. Hindi ako humihingi ng kasal. Mabilis niyang dagdag, nakikita ang gulat sa mukha ni Althea. Hinihiling ko lang ang isang pagkakataon. Isang pagkakataon na patunayan sa'yo, sa mga bata, at sa sarili ko, na kaya kong maging ang lalaking karapat-dapat para sa inyo. Ang mga bata, na hindi naiintindihan ang bigat ng pag-uusap, ay masayang tumakbo papunta sa hardin. Sinusubukan ng bagong slide. Ang kanilang mga tawa ay pumuno sa hangin. Si Althea ay nakatingin lang kay Raf. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa mga emosyong hindi niya na inakalang mararamdaman niya muli. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Sa loob ng maraming taon, ang tanging pinangarap niya ay isang ligtas na tahanan para sa kanyang mga anak. At ngayon, narito na ito, iniaalok sa kanya. Ngunit hindi lang isang bahay ang iniaalok ni Raf, iniaalok nito ang sarili. Sa gitna ng tawanan ng mga bata, tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Althea. Mga luha hindi ng kalungkutan, kundi ng isang matagal nang nawawalang pag-asa. Dahan-dahan, tumango siya, isang ngiti, isang tunay at masayang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Raf. Ngunit habang niyayakap niya si Althea, isang pamilyar na tunog ang pumutol sa sandali. Ang tunog ng isang message alert mula sa cellphone ni Althea. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa para patahimikin. Ngunit napansin niya ang mensahe sa screen. Mula sa isang hindi kilalang numero. Ang kanyang nangiti ay dahan-dahang nawala habang binabasa niya ang mga salita. Akala mo tapos na. Nagkakamali ka. Ang mga salita sa screen ay tila isang malamig na kamay na biglang humawak sa puso ni Althea. Akala mo tapos na. Ang saya na naramdaman niya, ilang segundo lang ang nakalipas, ay biglang nabahira ng takot. Ang mga anino ng nakaraan na inakala niyang naiwan na nila ay tila humahabol pa rin. Ano yan? Tanong ni Raf, napansin ang biglang pagbabago sa kanyang mukha. Nanginginig niyang ipinakita ang cellphone. Ang nangiti sa mukha ni Raf ay nawala rin, napalitan ng isang madilim at seryosong ekspresyon. Ang CEO na matagal nang hindi nakikita ni Althea ay biglang nagbalik, ngunit may pinagkaiba. Nang makita ni Raf ang mensahe, ang unang instinct niya ay galit. Gusto niyang gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan at yaman para hanapin kung sino ang nagpadala nito at wasakin ito. Iyon ang gagawin ng dating Raf Castillo. Ngunit tumingin siya kay Althea na ngayon ay yakap-yakap ang sarili, ang takot ay malinaw sa kanyang mga mata. At pagkatapos ay tumingin siya sa labas,
sa mga bata na masayang naglalaro. Walang kamalay-malay sa bagong banta. Hindi na siya ang dating Raph. Hindi na niya hahayaang sirain ng galit at paghihiganti ang pamilyang ngayon pa lang niya natatagpuan. Hinawakan niya ang kamay ni Althea. Malamig ito at nanginginig. "Huwag kang matakot," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng katiyakan. "Hindi na tulad ng dati. Hindi ka na nag-iisa. Hindi na tayo nag-iisa." Kinuha niya ang kanyang telepono, hindi para tumawag sa kanyang mga maimpluwensyang koneksyon, kundi para i-dial ang numero ng pulis. Magkasama silang nagpunta sa pinakamalapit na istasyon. Magkatabi silang nagbigay ng salaysay. Habang nagsasalita si Althea sa pulis, ang kamay ni Raph ay hindi umalis sa kanyang likod. Isang tahimik na suporta na nagsasabing, "Nandito ako." Ang banta ay mabilis na natapos. Ang nag-text ay isang pinsan ni Don Ricardo, isang taong puno ng inggit at galit na gumawa ng isang maliit at desperadong pagtatangka ng paghihiganti. Isang pagtatangkang nabigo. Ngunit ang insidenteng iyon ay may isang hindi inaasahang epekto. Lalo nitong pinatibay ang kanilang pagsasama. Sa harap ng bagong pagsubok, natanto nilang pareho na ang kanilang lakas ay hindi na pansarili. Ito ay nagmumula sa kanilang pagiging magkasama. 6 na buwan ang lumipas. Ang umaga ay nagsisimula na ngayon sa amoy ng kape at sinangag at sa halakhak ng mga bata. Ang dating ingay ng umaga sa masikip na apartment sa Tondo ay naging musika ng umaga sa kanilang bagong tahanan. Pinanood ni Althea si Raph habang naglalagay ito ng hotdog sa plato ni Marco. Seryosong-seryoso na tila isang multi-million peso deal ang kanyang isinasara. Si Leah naman ay nagpapaturo sa kanya sa kanilang assignment. Si Bea at Leo ay naguunahan sa pag-inom ng kanilang gatas. Ito na ang kanilang normal. Isang normal na kailanman ay hindi niya pinangarap na magiging posible. Lumapit si Raph sa kanya at inabutan siya ng isang tasa ng kape kasabay ng isang mabilis na halik sa noo. "Kailangan ko nang umalis. May board meeting ako." Bulong nito. "Susunduin kita mamaya para sa lunch." Tumango si Althea, napangiti. "Mag-iingat ka." Habang pinapanood niya itong umalis, hindi na ang CEO ng Castillo Holdings ang nakikita niya, kundi ang kanyang partner, ang kanyang kakampi, ang ama ng kanyang mga anak. Nasa loob ulit si Raph ng boardroom, ang parehong silid kung saan halos gumuho ang kanyang mundo. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Nasa screen ang plano para sa isang bagong 60-story luxury condominium, isang proyektong magdudulot ng bilyon-bilyong kita. Ngunit may isang problema. Kailangan nitong paalisin ang isang maliit na komunidad ng mga informal settlers. Ang dating Raph ay aaprubahan ito ng walang pag-aalinlangan. Business is business, ngunit iba na siya ngayon. Ang proyektong ito ay magandang investment, panimula niya, at lahat ng miyembro ng board ay tumango. Pero hindi natin ito gagawin hanggat hindi natin nasisiguro na ang bawat pamilyang maaapektuhan ay may maayos na lilipatan at programang pangkabuhayan. Ang Castillo Holdings ay hindi lang nagtatayo ng mga gusali. Nagtatayo tayo ng mga komunidad at hindi tayo mag-iiwan ng sinuman. Nakita niya ang pagtataka sa mukha ng ilang miyembro, ngunit nakita rin niya ang paggalang. Natuto siya mula kay Althea. Ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa epekto nito sa buhay ng mga tao. Nang hapong yon, sa isang bulwagan na puno ng mga tao at media, inilunsad ang Althea's Light Foundation, isang pundasyong itinayo nila para tulungan ang mga single mothers na makatayo sa sarili nilang mga paa. Nakatayo si Althea sa entablado, sa harap ng mikropono. Sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot. Ang babaeng dati yumuyuko lang sa hiya ay ngayon ay nagsasalita
ng may kumpiyansa at layunin. Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin mula sa mga balita. Panimula niya, ako yung babae mula sa Tondo. Ako yung single mother na may 4 na anak. Matagal kong kinamuhian ang label na yon, pero ngayon, isinusuot ko ito ng may karangalan. Tumingin siya sa audience at nakita niya si Raph sa unahan. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamalaki. Dahil ang pagiging isang single mother ay hindi isang kahinaan. Ito ay isang simbolo ng lakas. Ngunit kahit ang pinakamatatag na pader ay nangangailangan ng suporta. Ang pundasyong ito ay para sa lahat ng inang mag-isang lumalaban. Para sabihin sa inyo, hindi ka nag-iisa. Pumalakpak ang mga tao. Habang bumababa siya ng entablado, sinalubong siya ni Raph ng isang mahigpit na yakap. I'm so proud of you. Bulong nito sa kanya. We did this together. Sagot niya. Gabi na. Ang mga ilaw sa loob ng bahay ay madilim na. Ang mga bata ay mahimbing nang natutulog sa kani-kanilang mga silid. Magkatabing nakatayo sina Raph at Althea sa hardin, sa ilalim ng kalmadong kalangitan. Pinapanood nila ang mga alitap-tap na sumasayaw sa paligid ng puno ng mangga. Hinawakan ni Raph ang kanyang kamay. Ang init nito ay pamilyar at nagbibigay ng kapanatagan. Naisip ni Raph ang kanyang penthouse, ang malamig at malawak na espasyo na dati niyang tinatawag na tahanan. Naisip ni Althea ang kanilang masikip na apartment sa Tondo, ang mga pader na may lamat na naging saksi sa lahat ng kanyang paghihirap. Pareho nilang naintindihan, ang tahanan ay hindi isang lugar na gawa sa salamin at bakal o sa yero at hollow blocks. Ang tunay na tahanan ay isang pakiramdam. Ang pakiramdam ng pagiging ligtas sa yakap ng isa't isa. Ang tunog ng halakhak ng mga anak. Ang kapayapaang dulot ng pagmamahal na buo, tapat, at walang hinihinging kapalit. Mahal kita, Althea, sabi ni Raph. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong sa katahimikan ng gabi. Mahal din kita, Raph, sagot ni Althea. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Doon, sa ilalim ng mga bituin, natagpuan nila ang kanilang tunay na tahanan. Hindi sa isang address o sa isang gusali, kundi sa piling ng isa't isa. At alam nila, sa wakas, na sila ay umuwi na. At dito nagtatapos ang kwento ni na Althea at Rafael. Isang mensahe mula sa aking puso, para sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kwentong ito. Sa bawat pag-iyak, sa bawat pagtawa, sa bawat sandali ng kilig at galit, naramdaman ko ang inyong presensya. Ang pagsulat sa kwento ni na Althea at Raph ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay na puno ng emosyon. Sa bawat salitang aking tinipa, ninais kong iparating ang isang simpleng mensahe na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o katayuan sa buhay. Ito ay nasusukat sa lalim ng pangunawa, sa tapang ng pagpapatawad, at sa kakayahang makita ang liwanag sa isang tao, kahit na ang buong mundo ay anino lamang ang nakikita. Sana ang kwento nila ay nag-iwan sa inyo ng isang aral, isang inspirasyon, o kahit isang munting nangiti lamang sa inyong mga labi. Naway ipaalala nito sa atin na lahat tayo ay may kakayahang magbago, magpatawad, at bumuo ng isang tahanan sa puso ng mga taong ating minamahal. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ang inyong suporta ang nagsisilbing tinta sa aking panulat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi sa kwento ni na Althea at Raph? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Nais kong marinig ang bawat isa sa inyo. Nagmamahal, hindi binasa ang sulat ko,